Guys, good morning. Good morning, Tuldok. So it's Sunday. It's Sunday. Say good morning to Tuldok. Good morning. So ngayon, since Sunday, we're gonna be talking about psychology in trading. Alam ba kung bakit madalas nauubos yung account mo? Hindi lang dahil mali yung entry mo, pero dahil hindi ka marunong huminto. Alam mo na nagsisimula sa trading. Lagi ko iniisip pag may setup, go. Pag may nakita, pasok ulit. Kahit wala pa sa plano, trade pa rin ng trade. Ang ending tuloy, sunod-sunod yung talo, diba? Pero ito yung mindset shift na nagbago ng lahat. Trading is not about how many trades you take. It is about how many good trades you waited for. Kasi kapag naintindihan mo na hindi mo kailangan kumita araw-araw, just for the sake na maging profitable ka, mas magiging disiplinado ka eh. Ngayon kapag wala sa trading plan, kahit gaano kaganda tignan yung mga greens, positive, basta wala sa trading plan, pass ka na dapat. Kaya hindi nagmamatter kahit konti yung trades mo as long as quality yung trades. Like ako, napanood ko madalas ako. Lagi ko sinusundan si Tori Trades. I'm not sure kung kilala nyo siya, pero pwede nyo siya panoorin sa YouTube, sa Instagram, and minsan, ang mga trades na lang sa buong taon to ang trades nilang mga 14, 10. Pero grabe, kung kumita siya like right now, half of the year, ang total na kinita niya nasa $300K na. Pero ano trade niya pa lang ate, parang mga 14 trades pa lang, pero sobrang quality. Natutunan ko rin yan during the time na nagsisimula din ako. Na-realize ko na sobrang dami kong mga trades. Like umaabot yung trades ko, 20, 50, nag-i-scalping ako. Doon pa talaga ako nagkakaroon ng mga loss. Kasi mapapansin ko, morning, afternoon, London session, profit na ako. Tapos nung nag-trade pa ako nung New York session, nung dinamihan ko pa yung trade, doon pa natalo, diba? So sayang. So na-realize ko, nung time na nagre-review ako ng mga journal ko, ganyan, na-realize ko na parang, okay, dapat pala less than 5 or less than 10 lang yung trades ko for a day. Kasi kumikita ako kapag ganun lang yung trades ko. Basta quality yung setup. Kahit mga 2 setup lang for the day, okay na yun, diba? And syempre, meron tayong visitor for today. Kaway-kaway kayo dyan, kay Kaka. Ayan. So, siya yung mag-i-inject sa atin every morning. Hindi siya nurse, pero pinagkakatiwalaan ko na. Mag-shift muna siya ng ano niya. Kasi, COO siya ng Legendary Trading Academy. For today, nurse na muna siya. Shift na muna siya ng role niya. Ayan. Isa pa yan si Kaka. Sobrang disiplinado sa pagtitrade niyan. Basta pag hindi pasok sa mga trading rules niya, which is MA 200 lang naman ang rules niya. Sobrang simple lang talaga ng strategy niya. So, pag walang nag-touch sa MA 200, wala talaga siya trade. So, minsan nag-i-scalp siya kapag US 30. Pero yun, discipline talaga. Hindi naman kailangan may trade everyday, diba? So, kung isa ka sa mga lagi naiipit dahil nag-overtrade, siguro it's time to switch your mindset. Just trade less and earn more. Kung tapos ka na or okay ka na dun sa naging profit mo for today, pasok naman na dun sa trading plan mo na, kung ano yung trading plan mo, gusto mo na kumita ng, say for example, $20 per day. Pag kumita ka ng $20 per day, or for that specific day, tama na, stop ka na. So, ayun, ikaw, ano ba yung pinaka-biggest lesson mo sa trading? Type down mo na lang dyan sa comment section. So for now, mag-gym na muna kami. Kaka. Ayan. So ayun lang guys. And have a blessed Sunday everyone. Don't forget na mag-church, okay? Ngayon nag-explore ako ng mga iba't ibang church kasi naghanap ako ng malapit. Dito kasi ako sa Makati ngayon. Last time nag-church ako sa Fort Bonifacio. Ngayon, tignan ko naman sa U-Belt siguro. Ayun guys, good morning. Good morning. Good morning.